Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang nangyari. Palaging nakabuntot si Ryan sa akin. Kahit sa pagligo ko, gusto niya akong makasabay. Susulitin niya raw ang mga araw na makakasama niya ako kasi pagkatapos ng honeymoon namin, magiging abala na naman siya sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Malaki ang tiwala ng mga investors sa kanya at ayaw niya yung masira. Kahit papano, nakapag-adjust na akong asawa ni Ryan Jacobs, kaya pati imahe at reputasyon ko kailangan kong ingatan. Lahat ng galaw namin binabantayan ng mga tao, kaya natatakot din akong magkamali. Papasok na ako ng kotse nang may napansin akong lalaking nakatingin sa akin. Sinundo ko si Ibarra kasi dediretso kami sa kumpanya dahil gusto siyang makita ni Ryan. Nagtago sa malaking poste ang lalaki nang sumilip ako. "Mommy, hindi pa ba tayo aalis?" Tanong ni Ibarra na mapansing hindi pa rin ako pumapasok sa loob ng kotse. Chinecheck ko kung sa akin ba yun talaga nakatingin. Naglakad ako patungo sa malaking puno, ngunit pagdating ko doon wala akong nakita. Tanging mga basurang nakita ko kaya bumalik na lang ako sa kotse. Huminga ako ng malalim, binuhay ang makina ng sasakyan. Pagdating namin sa opisina ni Ryan, wala siya sa loob. Ang sabi ng kanyang sekretarya, may meeting pa raw siya. Habang naghihintay kay Ryan, binihisan ko lang muna ang anak namin kasi naliligo na sa pawis si Ibarra. Napatingin ako sa pinto ng bumukasyon. Pumasok si Ryan, nakakunot ang noo, na para bang pinagsakloban ng langit at lupa. "Kanina pa ba kayo?" Tanong ni Ryan nang mapansin niya kami. Ngumiti siya at nilawagan ang kanyang necktie bago binuhat si Ibarra. "Kararating lang namin," sagot ko at kinuha ang kanyang suit. "Kamusta ang meeting ninyo? Mukhang problemado ka na naman." "Ayos lang. Nagkaroon lang ng konting problema sa financial statements." Hinalikan niya ang noo ko. "Kumain na ba kayo? Umorder ako ng pagkain natin." "Hindi pa. Gusto rin kasi ng bata na makasabay kang kumain." Umupo ako sa couch at inayos sa mga gamit ni Ibarra. "How's school, Eva? Nakinig ka ba sa guru mo? Hindi mo ba binibigyan ng sakit ng ulo ang guru mo?" Tanong ni Ryan. May ingat niyang binaba sa table ang bata, sinimulang suklayan ang buhok nito. Inabala ko ang sarili sa panonood ng palabas sa phone ko habang nag-uusap si Ryan at Ibarra tungkol sa mga nangyari kaninang umaga. Nang mainip ako kanonood, balita naman ang pinanood ko. Napatingin ako sa kanila nang buksan ni Ryan ang TV. Namilog ang mata ko na makita sa balita ang aking pamilya. Napahawak ako sa dibdib nang maramdaman ang unti-unting pagbilis ng tibok ng aking puso, lalo na makita ko si Daddy. Nang lingunin ko si Ryan, nahuli ko siyang nakatingin sa akin. "Ryan is a great liar. He used my daughter. Pagkatapos niyang pagsawaan, iniwan niya at pinagpalit sa isa kong anak." Sagot ni Daddy nang tanungin siya kung anong masasabi tungkol sa kasal namin ni Ryan. Nanatili akong tahimik at di nagbigay ng mga statements kasi iniingatan ko ang pangalan ko. Pero hindi ko naisip na mismong pamilya ko pala ang pwedeng sisira sa akin dahil lang sa ako ang piniling pakasalan ni Ryan. Pinatay ni Ryan ang TV at tumabi sa akin. "Huwag mong isipin ang mga sinabi ng iyong ama, Sabrina. Kahit balibalik ta rin man natin ang mundo, ikaw at ikaw pa rin naman ang papakasalan ko." Pinagsiklop niya ang mga kamay namin. "Hindi ko ginamit ang kapatid mo. Ako ang ginamit niya for her own benefits. Wala na naman nangyari sa amin kahit isang beses." "Wala naman sa akin yon. Alam ko naman na hindi nila ako ituturing ng tama kahit lumuhod ako at umiyak pa ng dugo sa kanila. I respect him. He is my father. Hindi ko kailangan dibdibin ang mga sinabi niya kasi noon pa man ganun na talaga siya sa akin. Ginawa niya nga akong pambayad sa utang ng pamilya nila pero tumakas ako. Magbakasyon na lang muna tayo. Ilalayo kita sa pamilya mo." Mahinang sabi niya. "May internship pa ako, Ryan. Ako nang bahala sa internship mo. Kahit hindi ka na pumasok, ayos lang sa akin. Kaya ako rin naman kayong buhayin, Sabrina. Pero hindi kita po pwedeng pangunahan kung gusto mo talagang maabot ang mga pangarap mo." Inawakan niya na mahigpit ang aking kamay. "Huwag mong kakalimutan na nandito lang kami. May sarili ka ng pamilya. Imbes sisihin mo ang mga masasamang salitang binabato ng pamilya mo sa'yo, mag-focus ka na lang sa pamilya natin. Mag-focus ka sa pag-aalaga ng ating anak." "Thank you, Ryan, pero hindi kasi ganun kadali yun eh. Di naman ako nasasaktan sa mga sinasabi nila kasi sanay na ako. Ang iniisip ko lang naman kung anong magiging epekto nila sa buhay mo at sa kumpanyang iniwan ng pamilya mo.
Ayokong madawit ka sa problema ng pamilya ko. Problema mo, problema ko na rin, Sabrina. I am your husband. We had made our vows. Paninindigan ko lahat ng sinabi ko sa'yo sa araw ng kasal natin. Next month, magbabakasyon na tayo. Saan mo gustong pumunta? Sa Maldives kami nagbakasyon ni Ryan. Isa sa mga bansang nais kong puntahan. Hindi namin sinama si Ivara kasi may pasok ang bata. 2 linggo lang kaming mananatili dito, kaya susulitin ko na ang bawat araw. Tinignan ko ang aking sarili sa malaking salamin upang i-check kung hindi ba malaswang tingnan ang suot kong swimsuit kahit siya lang naman ang makakakita sa akin. Nasa isang private resort kami na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Hindi ko akalain na mararanasan ko ang mga ganitong bagay na nakikita ko lang sa mga ads noon. Pagdating ko sa swimming pool, nakita ko si Ryan, nakaupo sa gilid ng pool habang may kausap sa phone niya. Dahan-dahan akong bumaba sa pool upang maligo. Binaba niya ang tawag nang makita niya ako. Naparunok ako nang bigla siyang sumisid patungo sa akin. Hinalikan niya ang leeg ko pababa sa aking dibdib. Mas talo kang gumaganda, bulong niya, at mabilis na inalis ang suot kong bra. Napadaing ako nang siilin niya ng halik ang aking mga dibdib. Napahawak ako sa buhok niya, nangilahin niya ako patungo sa ilalim ng tubig. Kumapit ako sa batok niya at hinalikan ang labi niya. Pinulupot ko ang aking mga paa sa bewang niya habang abala sa paghalik. Nang umahon kami sa tubig, muli niya akong siniil ng halik habang nakahiga. Napakagat labi ako nang tuluyan niya ng mahubad ang saplot sa katawan ko. His eyes were bloodshot nang tingnan niya ako. Inawakan niya ang 2 kamay ko, itinaas at tinali gamit ang aking panty. Bigla kong pinamulahan ng mukha sa ginawa niya. Napatingin ako sa kanya nang bigla siyang huminto sa paghalik sa akin. Kinagat niya ang pang-ibabang labi ko. Bago siya tumayo at muling sumisid sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan akong bumangon sa sobrang pagkadismaya. Tinanggal ko ang panty na nakatali sa mga kamay ko. Nang magtama ang mga mata namin, nakangisi lang siya sa akin habang may sinasabi, pero hindi ko maintindihan. Tumayo ako at kinuha ang tuwalya sa gilid ng pool upang takpan ang aking katawan. Sa sobrang frustrated sa ginawa niya, nagpa siya akong bumalik na lang sa silid amin at doon maligo. Hiyang-hiya ako sa ginawa niya. Ang ayaw ko sa lahat ay ang binibitin ako. Binuhay ko ang shower ko at nagsimula ng maligo. Pinunasan ko ng maigi ang katawan ko. Para akong sasabog sa galit habang iniisip ang ginawa niyang pangbibitin sa akin. Napapikit ako nang yakapin niya ako sa likod habang abala sa pagpupunas ng aking katawan. Inaantok na ako, Ryan. Saad ko, hindi pinapahalata ang galit ko sa kanya. Inalis ko ang mga kamay niya at hinarap siya. Pagod ako. Tumagilid ang ulo niya. Pagod o galit? Pareho. Mahinang sabi ko at tinulak siya papalayo sa akin. Napalunok ako nang hilahin niya ako papalapit sa kanya. Binuhat ako ni Ryan na parang bagong kasal at maingat na pinahiga sa kama. Humiga siya sa tabi ko. Sit on my lap, he commanded. Nahihiyang sinunod ko naman ang sinabi niya. Masasabi kong ibang Ryan ang kasama ko ngayon. Hindi na siya ang dating Ryan na nakilala kong selfish. Sa tingin ko, seryoso talaga siya sa mga sinabi niya sa akin na gagawin niyang lahat upang mahulog ang loob ko sa kanya. Kahit kabaitan ang pinapakita at pinaparamdam niya sa akin, di ko pa rin maiwasang mag-isip na baka may kapalit na naman lahat ng ginagawa niya para sa amin. Inayos ko ng aming mga gamit. Ngayon ang uwi namin sa Pilipinas. Ang bilis ng araw. Di ako makapaniwalang tapos na kaming magbakasyon sa Maldives. Babalik na naman kami sa dati. Magiging busy na naman siya sa kumpanya nila. Are you done? Tanong ni Ryan sa akin pagkalabas niya ng banyo. Tumango ako. May mga gamit ka pang nilagay sa maleta mo? Wala na. Let's go. Sabay kaming lumabas ng hotel. Nakasunod naman sa amin ang mga tauhan niya. Bit-bit ang aming mga gamit. Napatingin ako sa kanya nang pinagsalikop niya ang aming mga kamay. Paglabas namin sa elevator, namilog ang mata ko nang biglang may lumapit sa kanya na 2 babae. Halos lumabas na ang kanilang mga kaluluwa sa sobrang iksi ng mga suot nilang damit.
Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay sa kanya, pero mas lalo niyang hinigpitan ang paghawak. I'm married. Kaswal na sabi ni Ryan sa mga babae nang subukan nilang kumapit at mahalikan siya. Tumingin siya sa akin. May sinasabi ang mga babae gamit ang ibang lengguwahe pero hindi ko naiintindihan. Ngumiti lang ako para di ako magmukhang tanga sa harapan nila. Napabuga ako ng hangin habang nasa loob na kami ng sasakyan. Pinagpapawisan ang kamay ko kasi ayaw niyang bitawan. Nang sulyapan ko si Ryan, nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Are you jealous? I rolled my eyes. Bakit naman ako magsiselos sa kanila? Tinaas ko ang aking kamay. Kahit makipaglaplapan ka ba sa mga babaeng yon sa harapan ko, sa akin ka pa rin naman uuwi dahil ako ang iyong asawa? Akala ko ba ayaw mo ko na maging asawa? Bakit ngayon mukhang proud ka na sa akin? Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay. Nahuhulog ka na ba sa akin? Ako? Mahuhulog sa isang katulad mo? Tumawa ako ng bahagya. Never. Let's see. Paghahamon niya. Pinanlakihan ko siya ng mga mata nang bigla niya akong hilahin papalapit sa kanya. Hinawakan niya ang bato ko at siniil ng halik. Igagalaw ko ng sana ang labi ko nang bigla na lamang siyang lumayo sa akin. Nauuhaw ka ba? Natatawang tanong niya sa akin. Umupo ako ng maayos sa sobrang hiya. Pakiramdam ko, pinamulahan na naman ako ng pisngi sa ginawa niya. Mabuti na lang talaga kaming dalawa lamang ang nasa loob ng sasakyan. Di na rin kami makikita ng driver kasi naka-close. Mommy, Daddy, sambit ni Ivara na makita niya kaming pumasok sa loob ng bahay. Tumakbo siya papalapit sa amin, bit-bit ang kanyang laruan. Binuhat siya ni Ryan pagkatapos ko siyang halikan sa noo at sa pisngi. May pasalubong kami sa'yo, nakangiting sabi ni Ryan. Inutusan niya mga kasambahay na kunin ng mga laroang binili namin sa Maldives. Tuwang-tuwa naman si Ivara na makita ang mga bago niyang laruan. Di ko na mapigilan ang sariling mapangiti habang pinagmamasdan si Ivara na binubuksan bawat sisidlan ng kanyang laruan. Magbibihis muna si Mommy. Ipagluluto kita ng paborito mong pagkain. Paalam ko kay Ivara bago umakyat sa hagdanan. Pagkabukas ko ng pintuan ng aming kwarto, bumungad sa akin ang dalawang lalaking nakasuot lahat ng itim. May mga takip ang kanilang mukha. Mabilis kong sinara ang pinto at tumakbo nang tumingin sila sa akin. Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Ryan nang mabangga ko siya pababa ng hagdan. Namumutla ka. May tao sa loob ng silid natin. Saad ko. Mabilis na siyang naglakad patungo sa kwarto namin. Nakatayo lang ako malapit sa hagdanan habang nakatitig kay Ryan. Nanginginig ang aking katawan sa takot. Dahan-dahan na binuksan ni Ryan ang pintuan. Namilog ang mga mata ko na makita na may hawak na siyang baril. Tumingin siya sa akin at umiling. Wala naman. Baka namamalik mata ka lang, saad ni Ryan. Humakbang ako papalapit sa kanya upang makasiguro kung wala nga ba talagang tao sa loob ng aming kwarto. Napatingin ako sa bintana nang mapansing nakabukas na yon. May tao dito, Ryan. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang silang nawala. Baka dumaan sila sa bintana. Tinuro ko ang nakabukas sa bintana. Baka namamalik mata ka lang. Sabi, magpahinga ka muna. Mukhang pagod ka sa biyahe, saad ni Ryan. Hinila niya ako papasok ng silid, ngunit hindi ako pumasok. Gusto mo bang bantayan kita habang natutulog? Bukas mo na lang kami pagluto ni Ivara. Anong gusto mong kainin? Ryan! Sigaw ko nang lumabas ang dalawang lalaki, ngunit huli na dahil lampas na nila ng baril ang batok ni Ryan. Bitawan ninyo ako? Sinubukan kong makatakas sa mahigpit nilang pagkakahawak sa akin pero hindi ko magawa. Ryan! Nakahiga na siya sa sahig, walang malay. Pagkababa ko ng hagdanan, namilog ang mga mata ko nang makitang nakandusay na sa sahig ang ibang mga katulong. Si Ivara naman ay umiiyak at nagsisisigaw sa takot. Mommy! Sambit ni Ivara at sinubukan makalapit sa amin. Ngunit mabilis na pumagitna ang mga armadong lalaki. Huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Sigaw nito nang sampalin ng isang lalaki, si Ivara, kaya mas lalo pang umiyak ang aking anak. Napamura ako nang bigla
akong suntukin sa aking tiyan. Buwaba na ang paningin ko sa aking hita nang makita kong may dumadaloy na dugo sa aking paa. Napahawak ako sa tiyan ko. Ang sakit-sakit ng aking tiyan. Napabalikwas ako ng bangon nang may narinig ako na parang nabasag na bagay. Namilog ang mga mata ko na makitang nakatali ng aking kamay at paa sa kama. Pinasadahan ko ng tingin ang silid at napagtanto, hindi ito ang aking kwarto. Napahagat labi ako nang maramdaman ang pagsakit ng aking tiyan. Buwaba ang paningin ko sa aking paa. Bigla akong kinabahan nang may nakita akong dugo sa aking paa at sa kumot. Napatingin ako sa pinto ng bumukasyon. Pumasok ang matandang babaeng katulong. May bitbit siyang pagkain na nakalagay sa food tray. Maingat niya yung nilagay sa bedside table. Namilog ang aking mga mata na makita kong pumasok si Edward. Nasaan ako? Tanong ko kay Edward na bigla siyang umupo sa tabi ko. Ang huli kong naalala ay ang malakas sa pag-iyak ni Ivara. Tinignan ko ulit ang aking mga paa at kumot na may bahid ng dugo. Mas lalo ko nakaramdam ng takot nang sumagi sa isipan ko na baka buntis ako at nakunan matapos suntukin ng armadong lalaki ang aking tiyan. San mo ko dinala? Nasaan si Ivara? Si Ryan? Ngumisi si Edward, imbes sagutin ang aking tanong. Hindi mo na sila ulit makikita, Sabrina? Tumingin siya sa katulong na nakatayo sa harapan namin. Lumabas ka na, ako nang bahala sa kanya. Bumalik ka lang dito kapag dumating ng doktor. Tumayo si Edward, kinuha ang mga pagkain. Kumain ka muna para may lakas ka. Condolence to your baby, Sabrina. Hindi ko alam na buntis ka pala. Umawang ang labi ko dahil sa sinabi niya. Kasabay noon ang pagbagsak ng aking mga luha. Hayop ka? Pakawalan mo ako rito. Namatay ang aking anak dahil sa'yo. Pinagmasdan ko ang mga dugo na nasa aking paa at sa kumot. Hindi ko man lang namalaya na buntis pala ako. Siya ang may kasalanan kung bakit ako nakunan. Tumahimik ka, Sabrina. Kung ayaw mong dumapong palad ko sa mukha mo. Pagbabanta ni Edward. Kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Matanda ka na. Malapit ka nang mamatay. Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang aking anak. Namamaos kong sigaw habang sinusubukang makawala sa sobrang higpit ng pagkatali ng aking kamay at paa sa kama. Sa ayaw at sa gusto mo, Sabrina, pagmamayari kita. Ako lang dapat na nagmamayari sa'yo. Singhal ni Edward sa akin. Patayin na mo na lang ako. Hindi ako magiging sa'yo. Iniwas ko ang mukha ko sa kanya nang subukan niya tong hawakan. Napamura ko nang hilahin niyang aking buhok. Huwag kang mag-alala dahil bibigyan kita ng anak. Paparitan ko ang batang nawala sa iyo. Ikaw ang magiging ina ng aking anak. In your dreams, Edward. Hindi ko hahayaan ang sarili kong magpabuntis sa matandang katulad mo. Mamamatay muna ako bago mo. Naputo lang sasabihin ko nang bigla niya akong sampalin. Hindi mo rin mababago ang desisyon ko, Sabrina. Akin ka lang. Walang ibang nagmamay-ari sa'yo kundi ako lang. Sigaw niya sa akin. Hindi mo ako pagmamay-ari na kahit matagal na akong binenta ni Daddy sa'yo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makulong sa pader mo. Muling bumukas ang pintuan. May pumasok na nurse at doktor. Di ko makita ang mukha nila dahil nakasuot sila ng face mask. Mas lalo kong kinabahan na makita ang machine pero hindi ako pamilyar kung para saan iyon. Gawin ninyong lahat na makuha lahat ng dugong natitira sa loob ng tiyan niya. Bili ni Edward bago siya lumabas ng kwarto. Anong gagawin niyo sa akin? Kinakabahang tanong ko nang lumapit ang mga nurse at doktor sa akin. Lilinisan ka lang namin, ma'am. Baka may mangyaring masama sa inyo kapag di agad na ilabas sa natitirang patay na dugo sa tiyan ninyo, sagot ng doktor sa akin. Umiling-iling ako. Wag, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasamang matandang yon. Nagmamakaawa ko sa inyo, pakawalan ninyo ako rito. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho, ma'am. Kami ang malalagay sa alanganin. Kung hindi namin gagawin ang sinabi ni Mr. Lazarus, pasensya na po, pero parehong nanganganib ang buhay natin. Yumuko ang doktor. Kahit anong pagmamakaawa ko, hindi nila ako pinakinggan dahil napilitan lamang din silang sundin ang kung anumang iniutos ni Edward sa kanila. Napapikit ako at hinayaan ang paglabas ng aking mga luha. I am hopeless. Nawalan na ako ng anak. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko kapag di pa ako nakatakas sa poder na matandang yon.